Yeah. Welcome sa episode 10 ng Basehan ng Baturado. Ako ang batas. Yeah. Plano kong reviewin ngayon. Battle lang isang kakampi ko sa uprising, si Tweng versus Lil Strax. Saan nga ba? Sa tingin ko sa Cebu tong battle na to eh. Yeah. So yun. 10th episode yo. Nga pala naka-Toronto Raptors hat ako dahil opening na ng season this coming week. Yeah. Excited ako. Siyempre, go Raptors. Yeah. Binabati ko lahat ng nanonood, sumusubaybay nitong trip na to. Itong Basehan ng Baturado. Sa ngayon, ito lang talagang ginagawa kong content, online content para sa channel na to. Ngayon ko muna mag-isip ng iba, natamad ako. Pero yun, basta review lang. Personally, nag-iipon ako ng gana para makapagsulat ulit. Kaya rin gusto kong makanood-nood ng battles. Dahil kumbaga matagal akong di nagsulat. Walang-wala ako sa yung rhythm ba. So, wala. Tsaka syempre, bilang fan ng battle rap, diba? Why not? So, simulan ko na. Hindi na ako dadaldal. Nga pala, huwag kalimutan na mag-subscribe sa page, sa channel na to. Yeah, malaking tulong to sa kung ano mang ginagawa namin trip. Diba? So, yeah, yun lang. Game time. Left up, Gubat 11, nandito pa rin, Mandaue Sports Complex, Mandaue City. Isang malaking shoutout sa buong Rapolo crew, lahat ng tulong at suporta. Shoutout sa Hypebeat, shoutout sa lahat ng Represent Collab na kasama natin ngayon, galing pa Maynila. Flip top magigay para sa parating nating matchup po. Yeah. At syempre sa syudad ng Mandaue sa pagtanggap sa amin dito, shoutout sa iba kay RJC, shoutout sa Gotbar, shoutout sa RX Panda, sa lahat ng tropang tumulong talaga, lahat ng tunay suporta, live at online. Sa kanan ko, representing Bohol, para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Tweng. Ikaw na musta, pero dili ni mo hap. Kay dili na siya hip, dili na siya sakit. Sa hip, dili sakit. Sa hip, dili siya sakit. Sa hip. Chroma Tattoo, shoutout Tweng Style, Chroma. Diyan yung mga paninda ko dyan sa Tagbilaran. Tweng Style, Consuelo sa Asturias. Tweng Style at Atiyan sa Tagbilaran. Chicken at Atiyan, Sir Alex, Mang Bev, College, Rina May, and Charlene, DC and Jomi, Lani and Jenica, Gideon and Risa, Mikey, Dazin Jewels, Apple Chapter, at sa bandang Reclusion, Perpetua, and Lion and the Scouts sa Papap Rising. Yeah. Sa kaliwa naman, San Miguel, Bohol, represent para sa inyo, mag-ihay tayo lahat para kay Lil Strax. Mas kilid nagatangon sa'y kasikas na ay bago pa nahili ko ragkin sa maghinilas. Kay magsuwat ka ditog sago ayaw sige og tanga. Karaan man o bago ay kalahian kong bang. Tools, Fried Chicken, shout out Kamisin Clothing, Wilson Villamero, John Cañete, Marshall Solutions, sa lahat ng sumusupport. Let's go. Nanalo ng coin toss si Lil Strax. Pinili niya ba o si Tweng? Tig 2 minuto dapat. Non-tournament battle to. 5 ang hurado natin. Patlong laban ng Gubat 11. Pakinggan natin unang banat. Tweng. Maayong gabi, Cebu! Cebu! Yes! Muraga balik, right? Like bang! Or isa na naman ba itong gang versus Tweng? Yawa! Cebu represent na po di ay kadong. Since when? Since ba? Nung nagreklamo na lahat-lahat ng mga grupo-grupo dun sa Bohol na niloko mo? Ay! Ang
sarap sakalin nitong itim na mikropono. Alam mo bang pa-cute at pasikat ka lang masyado dun sa ginawa mong rap event dati sa Bohol na naging drug debate? Mga sponsored cash prize biglang nagpalpitate sa iyong kamay kaya hindi mo na ibigay sa mga kalahok yung papremyo. True! Finonger mo raw yung mga cash prize at pinalitan mo ng glass pipe na may shabu. Oh! Gago! Hindi ka mananalo sa round na to kahit dagdagan pa ng +5 yung tanga mo. At sabi ni Plasma, yawa ka, ang tanga mo. Kasi tingnan nyo guys, dito talaga mapapansin kanyang effort. First, outer, inner, last. Oh, halatang gumagamit talaga ng foil method. At gumagamit din to. At gumagamit din to ng oil. Siyempre, para swabe lang din daw lagyan ng soil. Kanyang black, betlog, Mr. Feeling White Leghorn na ebony churpa ng black shit porn. Puta, napaka, walang kwenta. Raw yung linya mong send dick pic, sabi ni Zenlook. Kaya papaka, walan ko ito'y benga. Like I will fucking send look sa iyong muka. Napaka, easy nito. Napaka-easy ng itsura. Pina-ice cube pa postura, tapos Dr. Gay daw sa ilaha, yawa. NWA ang tirada, ha? Negrong walang ambisyon. Yes, negrong adis-adis to. Alam kong hindi ako dapat makialam sa mga personal yung bisyo-bisyo, pero ikaw kasi itong gagong nakialam, buti na lang kumalat issue. Putang ina, that time, may nakita akong tissue. Oh, basa ha! Instead of silence, sinulat ko, salvage is a virtue. Di ba yawa ha? Murag giambos nga gobernador ning Nazareno nga sa kwarta na patintal. Kaya bagay lang ratratin, patayin itong negro sa oriental. Nga pala, no? Pareha silang galing Bohol. So, kumbaga, maraming pwedeng explore na angle tungkol doon. Ewan ko kung totoo yung sinasabi ni Tweng na angle na tungkol sa parang may mga niloko si Lil Strax sa previous event na yon. Hindi ko alam, pero yun, bigay ko ng 2 points si Tweng sa first round. Na tripan ko kung paano kung paano niya inimagine yung papuntang foil method. Sa totoo, hindi ako masyado mahilig sa ganong angle, pero kung paano niya, yun nga, yung pagkaka-imagine niya kung paano niya ginamit yung foil method na papuntosan ko yun. So, yun, 1 point yun, tsaka yung negro sa oriental, bigyan ko ng point yun. So, 2 points para kay Tweng sa round 1. Kakapanibago, parang hindi siya masyado naglabas siya ng barrel tissue. Minimal lang yung ganun niya ngayon, yung props niya. So, tingnan natin ang first round ni Lil Strax. Tito, kamusta? Tito, kamusta? Basta tribo natin, umalis ka na. Pinalayas ka pala. Kasi imbis na pala yung itanim mo, yung tinanim mo ang palaya. Peter ang puta. Alam nyo ba ang silbi ni Tweng sa palayan paghapon? Siya ay nakaganto, panakot sa ibon. Alam mo ba kung bakit lahat yun alam ko? Kasi putang ina mo, kargador ako, gago. Bulano laban sa bulano. Pero walang sandugo ang mangyayari. Pulso sa pulso? Sige, posas.
di ka makakatakas, nagkakalat ka? Pwes, ito'y babalang mahigpit. Bungo mo yung ikakalat ko, ganon ako magligbit. Twing Style Pilipinas ang pangalan sa Facebook nitong praning. Kahit saan-saan nagsiselfie, 30 lalakbayin. Puntang Maynila, puntang Mindanao, pero destinasyon ganun pa rin. Marami kang lugar na napuntahan o ba't wala kang narating? Sa lahat ng pricing, ikaw lang ang mahirap. Sa lahat ng pricing, ikaw lang ang mahirap at sa galing ka pa sa lahat. At lahat ng pricing malulusog, ikaw lang ang payat. Payag ka nun, sir. Lahat kayo healthy tapos si Tuwing malnourished. Pag nai-English kang hayop ka, para kang Bisayang British. Yung mga ganong hirit ni Lil Strax, hindi rap yung nakakatawa eh. Yung itsura niya nakakatawa eh. So, hindi mo pwede puntusan yun eh. Lahat ng pricing malulusog, ikaw lang ang hindi. Lahat ng pricing rich kid, ikaw lang ang hindi. Lahat ng pricing babaero, ikaw lang ang hindi. Ikaw lang ang membro ng pricing na maliit yung binti. At sa lahat ng pricing, ikaw lang hindi nagpapaputol ng buhok. Intindi ko naman yun kasi walang barbero sa bundok. Wala akong dalang recycled na lines. Lahat ito papatok. At di ko na rin kailangan pang-expose yung stilo mo kasi matagal na yung bulok. Alam nyo ba ang dahilan kung bakit niya natalo si Aklas? Kasi yung kapangyarihan niya ang lakas. Nung nakita na insekto si Tuwing, yung insekto ayaw lumabas. Tuwing naman, wag ka seryoso masyado. Di ka makakatakas, magtago ka man sandako. Di ka makakalayo, itanong mo man kahit kanino. Di mo matatakasan tong sarili mong anino. Rauman palang tutuwing kaya wag kang masyadong pantas. Di ko pa pinapakita itong tinatago kong armas. Yeah, malinaw yung round 1 para sa akin kay Lil Strax yun. Sorry, Tuwing. Pero, yeah, parang mas effective pang battle yung material ni Lil Strax so far sa round na yan. Natripan ko yung simula pa lang eh ang palaya yung tinatanim bitter kung paano niya tinawid yun. Trip ko yun. Tapos yung parang ginamit niya na parang scarecrow si Tuwing. Nakalimutan ko paano niya sinabi yung line papunta sa kargador, kumbaga self-eject. Para saan effective lagi yung ganun kasi syempre icebreaker siya tsaka wala, natatawa ako sa self-eject. Alam mo yun? Ganun. So bungo ikakalat, ganun siya magligpit. Tapos marami kang napuntahan pero wala ka narating. Tapos ano pa ba? Walang barbero sa bundok. Kanya long hair si Tuwing. Amen, mga simple lang naman eh, pero effective siya. Pwede siyang gamitin talaga. Insekto, ayaw lumabas. Tapos yung sariling anino. Ganyan, kumbaga self-eject ulit. Tsaka hindi pa yan nilalabas yung armas. Ang kulit lang, pero yun nga, nakakaloko rin kasi dahil tangan yung itsura ni Lil Strax. Tangan na komedyante rin talaga eh. May kamukha siyang artista na basta dati eh, may Pinoy na artista na may lahi eh. Nakamukha niya eh. Nakalimutan ko kung sino. So, tanga na siguro dapat si Lil Strax mag-artista to eh. Pwede pang sitcom. Ang kulit umacting eh. Pero yun, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points para kay Lil Strax. Spatan natin round 2. Hindi ko sigurado kung sinong nanalo dito dahil wala na ako dyan yan. Actually, lahat na pinipili kong battles, mga yun nga, hindi ko napanood. Tsaka, mas pinipili ko nung wala na ako kasi mga hindi ko napanood eh. Diba? Yung mga, nung panahon na nasa Pilipinas pa kami, syempre napapanood ko yun. Live man o sa video, pero ganun. So, ngayon, yun. Dahil ko sinasabi, no? Okay, round 2.
Lahat siyang tambalos-los kayo ka ground to. Akala mo naman, positibo talaga sa kanyang inambag, oh. Kaklaro, ani? Negrotibo! Ha! Ganyan ba talaga bumanat ang isang black-to-black champion, ha? Teka. Shoutout muna sa'yo, Batas. Eto naman, putang ina, pakipull out to, palabas! Strokes! Gumagano naman yung panga mo. Tingnan mo sa camera mamaya, i-check mo. Huling-huli. At mukha ka na rin palang isda. Yung negro, yung black na mole. Buli-buli. Ako'y bully. Maraming perang hiniram. Pero wala daw tong isinole. Please. Wag ganyan, bitch. You look like uluklok sa grupo mong black-eyed fish. Ulit. Sige, i-share mo naman sa amin yung kwento. Psst, please. Bigyan naman natin ng respeto itong itim na nasa rekto. Mukhang bitin yata yung mga sulat mo, Dodong. Mukhang bitin yata yung mga sulat mo, Dodong. Walang diin, bawang, toyo, suka. As in. Mukha kang adobo. Alam nyo yung nung panahon ng pandemic, nakuha raw to ng pwesto sa rekto. Kinumpirma ni Arik. Tinanong ko, so anong negosyo niya dyan, sir? Sabi ni Sir, pucha, yung PVC. Ayawa! Yung PVC, pucha, hands up, that's whack. Philippine vulcanizing cock. Yawa ka! Baduy! Ginawa mo na lang sanang vulcanizing crack at nagsama kayo ni Shaboy. Putang ina, PVC. Ano naman ibig sabihin mo dyan sa yung BBC, ha? Big Black Churva. Alam nyo, sa sobrang init ng panahon ngayon, may nakatayo na ditong Big Black Cobra. Ay! Boom, sa kalaksan ka ba pinanganak? Pinapalakpakan ka ng mga taga-kulon dahil kampo ni Satanas. Ganyan mag-tongue twist. Parang pinahiran ko lang ng kalawang itong putang inang blacksmith. Kasi napaka-weak shit nitong blacklisted puta. Magiging twisted yung ice pick with my spit splits at wala ka na magagawa kundi just sit. Kaya pumili ka, stay put or stay fit. Pero ganon pa man, pakakainin pa rin kita mamaya sa aking shit. Ha? Putang ina. Aking shit. At wala ka nang magagawa kundi mag-quit. Yun pala yun. Kasi wala ka naman talagang match sa akin. Kahit bit mo pa yan. 7.2? Putang ina, mas mabigat pa yata dalikdik ng iyong bayag. Putang ina, Lil Strokes is real sa imong mata. Uli! Shoutout kay Tuwing kung paano nyo naibalik yun. Composed pa rin. Pero mistumble siya dun eh. So, kailangan natin minus ng isa yun. -1. Bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1. So, 5 points yung second round ni Tuwing. Natripan ko yung negrotibo. Alam mo yun, yung mga ganyang klaseng joke. Nakakatawa pa rin hanggang ngayon. Sa akin, benta pa rin yung ganyan. Black to black champion. Black na mole. Tangina, no? Kala nyo masyado seryoso ang mga taga-uprising. Kita nyo, may comedy rin naman eh. Diba?
Kung iisipin mo parang kunwari kagaya ni Plasma, akala nyo puro horrorcore pero din may comedy rin eh. So yeah, mas nagkakaroon ng balance or nadadagdagan ng bagong flavor. So mas nagiging well-rounded din. Yeah. Black Eyed Fish, Holoklok, ang kulit lang eh, parang tangin ng Tweng to. Shoutout kay Tweng. Napakakulit mo mag-isip. Tsaka kung paano mo rin pinapalipad yung ideas. Tapos binabalik mo sa angle na swak sa kanya. Ang kulit lang eh, kakaiba, 'di ba? Hindi typical yung way of thinking, kumbaga. Ang astig. So, yung itim na nasa recto. Tsaka yung as in, yung paglaro niya ng as in, tas direkta pa sa mukha kang adobo, parang ganun eh. Ang kulit lang talaga nung pag-iisip eh, di ba? Pero yun, sayang lang na may konting choke. Ang lakas nung round na yun, parang siguro nung first round, nagpainit lang siya. Pati siguro sa pagsusulat, baka round 1, hindi pa niya masyado mahanapan ng mga angles, siguro. Tapos, based sa round 1, sa round 2, kung gano'n niya sinulat yun, baka gano'n yun. Pagdating na round 2, parang mas may idea na siya, putang inaatakihin ko siya sa black jokes, papunta sa, alam mo yun, mas nagiging sigurado na siya sa mga ideas. So, yeah. 5 para kay Tweng sa round 2. So, pata natin second round ni Lil Strokes. Nga pala, at bago niyan, marami akong iniwan na tattoo stuff. Kumbaga, tattoo kit ko, mga supplies na kay Tweng. Kung napapanood mo to, Tweng, kamusta na ang journey mo sa paghawak ng makina? Balitaan mo ako, message mo ako, ha? Curious ako. Pakita mo sa akin yung mga nagawa mo gamit yung mga makina. Yeah. Second round ni Lil Strokes. Okay na ba, Chok? Okay na. Sa round 2, wala mo ng joke, sa seryoso mo na natin daanin. Kamukha mo yung baklang magaling sumupa sa akin. Pag ako tumira, Tweng, may sagot na sa bugtong malamang. Pag tinira kita sa puwet, wasak buong katawan. Kaya, wag kang mag-astang magaling yung tanong ko. Try mong sagutin. Anong feeling na pag sinabing wak, kabilang ka sa badang, tukil, duma, Tweng? Ito, ano to? Ha? Yan, ano yan? Tweng, ano yang mga yan? Hindi ka naman talaga hip-hop eh. Pinabatil ka lang sa pilitan. Pinilit ka lang ni Sir Arik para may representante yung mga ita at mangyan. Ika'y naging salinlahi. Kita laman pag binalatan. Kombinasyon ka ng ita at negrito pero wala ka pa rin kamalayan. Sabi nga ni Saito, maraming naunang tanga. Pues Ginoong Tweng, kabilang ka. Mukhang kasabayan mo pa yata si Badang magbasa. O ano, Tweng? Landslide? Mundo mo'y guguho, maglalaho at luha mo'y tutulo. Yan ang masakit na katotohanan. Tagos ang puso na ikaw ang dahilan kung bakit minamaliit mga ninuno. Tangina! 2 dekada ka na bumabatil yung katangahan mo, wala pa rin solusyon. Naniniwala sa sarili niyang ilusyon, sa nagets sa inyong eksekusyon, na ikaw ang perpektong halimbawa na dito to si Charles Darwin, na wala kang evolusyon. Kaya pag sinabing si Tweng magaling, aba hindi yan tama. Pero pag sinabing si Tweng praning, pwede yata. Kaya huwag mo nang balik-balikan mga nakaraan mong talata, kasi ako pa rin maalala mo sa mga madidilim mong kabanata. Ganito mangyayari pag may sumeryoso sa'yo. Kung akala mo jokes lang to lahat, pues Tweng, ibahin mo ako. Gago negro to. I'm the real fucking nigga. Dumating ka na sa edad na kailangan mo nang unahin ang pagkain kaysa pagkantot. Pag kumakantot to, dapat threesome daw kasi matanda na siya. Kailangan no, 3 sila, baka may mamatay sa kanila.
Grabe ka, Brad. Dapat daw dalawa. Para daw pag nakatulog siya, may makausap yung isa. Kaya ang boto, 5-0. Kaya ang boto, kay Lil Strokes, 5-0. Kasi naka-only pops yata to. Makukuha ko ang boto at props lang para sa'yo. Mura kag-o kanyo to. Ako mas, kung ako lang parang kagaya niyang ginawa ni Lil Strokes. Nagseryoso siya sa second round, pero parang hindi masyado effective. Nagigets ko yung, syempre gusto mong nga gawing mas kumpleto yung nilalatag mo, di ba? Yung, kumbaga mas well-rounded MC ka. So, mas nag-grow ka din bilang MC kung ganun. Dahil nga dinatagdagan mo ng elements yung laro mo. Kumbaga, ganun. Pero nangyayari kasi kapag may kalaban ka, dinadagdag mo kahit papaano kung ano mang element ng kalaban mo ang pwede mong kunin. So, kagaya ni Lil Strokes, siguro nasa isip niya, seryosong battle rapper si Tweng, gamitan ko na seryoso. Pero hindi lagi na parang effective yun sa akin So, mas natrip ako yung first round ni Lil Strokes kasi kumbaga parang yun yung natural, yun yung totoo, mas effective siya sa akin. Kapag sumabay ka sa kalaban mo, sa style ng kalaban mo, hindi lang ako masyado fan ng ganun. Kumbaga, ako bihira yung nakita na ginawa ko dati yun na tamang nakalaban ko, kunwari comedy. Lalagyan ko ng comedy, sasabayan ko. Nagkataon lang siguro may angle talaga ako na laugh trip i-explore, kanya ako ginamit, pero hindi ko intention na parang i-adapt ko yung style ng kalaban. Parang mas naniniwala pa rin ako na kailangan ko i-represent yung style ko. Tsaka yun yung point ng battle para sa akin Yung pakita mo na yung style mo yung pinaka-effective, yun yung pinaka-solid. Kasi at the end of the day, minamarket mo yung sarili mong brand, sarili mong music, di ba? Kumbaga, kahit paano ko ano yung narinig mo sa battle, nagtatranslate sa kung ano yung style ng music na ginagawa mo. So, mas ganun lang yung yung leaning ko, kumbaga, pagdating sa mga ganung bagay. Although, yun nga, hindi ko masisisi yung iba na parang ina-explore nila yung ganun. Pero ako personally, as much as syempre, nagiging objective naman ako sa judging, pero nagbibigay din ako ng mga personal ko na insight. yun para sa akin. Parang mas natripan ko lang yung ginawa ni Lil Strokes na comedy talaga kaysa doon sa seryoso. So, yeah, yung round niya na yun, bigyan ko siyang 3 points doon. Natripan ko yung represente ng mga ita at mangyan. Ang kulit lang. Yun nga, kasama na yung itsura niya, yung delivery niya. Kung paano niya turo si Tweng na gano'n. Tapos yung kasabayan ni Batang magbasa. Parang walang sense pero effective siya sa akin. Tsaka yung madilim na kabanata, parang medyo may delay pa siya Hindi siya direct kasi parang biglang putang ina, oo nga kulit. So, yun, 3 points bigay ko sa kanya. So, round 2, malinaw na kay Tweng yun. Kahit meron siya stumble, kahit meron siya konting choke, parang mas nagdomina si Tweng talaga nun. So, yeah, round 3, spatan natin. Shoutout ulit. Shoutout lagi kay Arik, kay Enigma, DJ Amf, at sa buong Flip Top staff. Salamat sa pagpapagamit nyo sa akin ng content nyo. At nga pala, panawagan na rin sa lahat ng mga ibang mga hip-hop content creators. Huwag nyo na kunin yung akin, pare. Marami dyan mga mas inaabangan ng mga tao. Etong ginagawa ko, mas trip kung dito na lang to sa sa channel ko, yung mga gusto kong makarinig ng mga sinasabi ko, hindi yung mga mas gusto ko lang na sumusubaybay sa channel. Kumbaga, marami kayong followers sa kanya-kanya yung
kanya-kanya yung page, kanya-kanya yung channel na hindi naman interest nung ginagawa ko. So, ano na, wag nyo na ako isali dyan. So, yun. Round 3. Spota natin. Tuwing. Ano to? Para naibaw na sa mga negrito. Round 3. Mandawi Cebu, game pa ba? Pasabay lang gamay ha. Kung may nga na gani ko, inyong isulti. Game? At ang hina pa rin itong strokes. Akala ko ba wala nang set up at diretso na sa fuck? Akin na yung 7.2 at ihahampas ko sa yung bangs. Puta. Ang labo. May bangs nga. 7.2 pesos only sa cutback. Puta. Pusang itim na may crack like ever ready. Every day naging slap back, jog racer, batong mukhang rug rat. Rock scissors laro. Ikaw ang black pad. Yes, paper. Ako'y chaser ng flow mo, walang substance. At para ma-catch up ko tong slow na reluctant, hawakan lieg, sabay hila pa backward. Agay, strokes. Tumba. Sabay tatay sa kanyang bibig para kain bad word. Sige, strokes. Bumba. Kasi wala pang fuso. May negro nang nagpauso sa yung cute na mukha. At kung sa tingin mo naman ikaw itong oso, dun ka sa poso magigib. Papaliguan kita ng maraming tugma. Ano? Malalim ka ba? Ika'y mahangin lang na komedyanteng matigas ng panga. Manigas ka tanga. Alam kong ikaw ay batak. Pero sa iyong unang pagkagat, natanggap mo agad matinding sapak na kanina ko pa. Binaon sa itim mong balat. Yawa ka. Aftershock. Walang crack. At yan ay hindi mo alam. Ako'y brown. Ika'y black. Siyempre, mas mukha kang kalan. Nasunog sa paggamit ng puti sa pahalang. Hindi niya na malayang kasunod nito'y libing mula sa pahan. Ano, style ko ba ngayon walang dating? Bakit ka kinabahan? Shabu represent mo ngayon itong asin. At dyan sa malaki mong bibig ko to, ipapalaman. Mas mabigat pa to sa singil. Yawa ka, nganga. At wag kang feeling J-Black para magrarara. Pag inangat ko to, yawa ka. Ang sabihin mo, Round 3 ni Tuwing, bibigyan ko siya 1 point doon. Mas mukha kang kalang. Ano yung term? Kalang. Tama, di ba? Oo, yun. Ang kulit parang naglaro na lang si Tuwing ng ideas ditong round 3 na to. So, sayang, ang lakas ng second round. Hindi niya napanindigan yung degree ng material niya nung second round. So yeah, 1 point kay Tuwing. Round 3 ni Lil Strax. Gubaten. Range versus Tuwing. Nagsugba mong isda, mga giatay. Yung get up mo doon, talagang sa'yo bagay. Yung battle nyo, parang gera sa bahay. Kasi nung napanood ko kayo live, para kayo nag-aaway na magtatay. Ano yon? Sandro Marcos versus Bongbong? Kung si Reyes Geng-Geng, ikaw naman si Gonggong. Gumagawa pa to ng burloloy. Sobrang mahal putang ina. 10 piraso lang yung bits, tapos benta mo 600 isa. Gago!
Huwag mo kaming ginagawang ulol. Mahal daw yung paninda kasi made in Bohol. Tuwing naman, ba't may kamahalan? Pambili ba ng halaman? Ito dapat mong tandaan na ako ang itim na Nazareno kaya hindi ka kamahalan. Sa paggawa ng burloloy, diyan ka magaling totoo. Sa pag-ukit ng disenyo, aminado, perpekto mo. Pero kabaliktaran sa battle kasi dito, Tuwing, ang bobo mo. Kasi, buti pa sa paggawa ng burlolo, yung linya at rounds mo, konektado mong nabubuo. Kaya wala kang asawa eh. Tatanda kang pinata, yan ang patunay. Wala kang kantot sa pagtuhog ka lang ng beats mahusay. Tandaan mo itong sasabihin ko sa'yo at ibaon mo hanggang sa hukay. Natatanda ka mag-isa Tuwing na wala kang makasama sa buhay. Mabuti na wala tong bunga o dapat lang panghinaan to. Mabuti na wala kang supling para magmana ng katangahan mo. Unang flip-top MC sa Bohol, yung krona na pa sa'yo. Pero seryoso Tuwing hindi kami proud sa'yo. Kasi after mo nakapasok, wala na rin nakapasok na kalugar mo. Mabuti na lang nagsumikap ako. Kaya huwag mo kong aambahan ng movement sarili ko mismo ginagalawan ko. Kasi ikaw lang nakinabang sa sarili mong sikat. Habang ako, lumaki yung katawan at balikat sa kakabitbit ng responsibilidad na sa'yo naman dapat. Porket nakatapak na ng Maynila, nag-iba na yung luho. Porket nakatapak na ng syudad, wala nang paki sa bagong tubo. Kinalimutan hip-hop sa Bohol. Di lumingon sa place of birth. Nung naging uprising ka, nalimutan mo na maging down to earth. Huwad, panggap, mapandinlang, at peke na respeto dapat sa'yo pinapako. Nagmistulang, pirata sa uting kasi mga discovery ng ginto, tinatago. Tinanggap ko tong laban na to para sabihin lang to sa'yo pare, na isa ako sa mga discovery mo na lumabas lang sa bagahe. Dahil alam ko may sarili akong sikat at alay mo matake. Ginto ka lang Tuwing, i-boyfriend ang neng-neng ng itim na diamante. Yeah, yun na nga yung sinasabi ko kanina. Simula na parang may pwede mong lagyan ng backstory dahil parehas sila na galing Bohol. So yan na nga. Ginamit na nga ni Lil Strokes. Ewan ko kung totoo, hindi ako taga Bohol so hindi ko nakikita yung galaw doon pero duda akong totoo dahil kilala ko si Tuwing ng personal at alam ko ang pagkatao naman niya. Ewan ko kung anong yun. Pero pupuntosan ko yung tatlo. Bibigyan ko ng tatlo si Strokes sa round na to. Range, Geng, Siagunggong. Makulit lang na yun. Kagaya rin na sinabi ko kanina na talagang mas effective kapag seryoso. Kapag comedy ang ginagawa ni Lil Strokes dahil yun yung personality talaga niya. So yung mga ideas niya makulit lang talaga. Tapos yung uprising naging uprising pero hindi ka na naging down to earth. Yun, creative yung pagkakagawa. Na hindi ako nag-agree na yun nga na ganun si Tuwing pero ang creative lang ng pagkakagawa so solid tsaka yung itim na diamante. Alam ko overplayed yung paggamit ni Lil Strokes lagi ng itim. Meron siya isa pang ginamitan kanina na hindi ko pinuntusan kasi nga parang parang panay ganun ng gamit. Pero kung paano nyo tinapos, itim na diamante yung kabuuan nun. So solid. So 3 points. So sa scorecard ko, talo si Tuwing. Sorry Tuwing. Pero solid yung ano niya. Yung second round, solid yung second round mo Tuwing. Pero kailangan ko ibigay kay Lil Strokes round 1 saka round 3. Nakuha niya yun. Spot na natin ang judging. Hindi ko rin alam kung sinong nanalo dito. So tingnan natin. Gubat 11, Tuwing versus Lil Strokes. Mag-iay sa mga beses kung nagustuhan niyo yung laban na yun. Yeah. Shoutout sa ulo ng pareho. Ang haba rin ng mga rounds ni Tuwing. Tuwing, ano ba yan, pare? Urado, 4-1. Mag-iay para kay Lil Strokes. Judges. Yo, Aski, ako lang yung kaisa-isang bumoto kay Tuwing.
Sobrang nagulat ako sa pinakita niyang performance, tapos sobrang na-appreciate ko siya. Round 1 and 2 binigay ko sa kanya. Although meron siyang konting nawala ng konti, pero hindi naging minus factor sa akin yun. Binigay ko lang din yung round 3 kay Lil Strokes, kasi yun nga, bantang dulo, pabigat ng pabigat yung mga sinasabi niya. Pero para sa akin, Tweng, sobrang galing ng Tweng na nakita natin ngayon. Sir, round 1, binoto ko si Tweng. Ang ganda nung pagkakasulat ni Tweng ng round 1 niya. Malayo yung pagitan ng sulat ni Lil Strokes para sa akin. Round 1 kay Tweng yon. Yung round 2, sa linis ng performance tsaka sa punchlines, para sa akin lumabal si Lil Strokes. Sa round 3, akala ko kay Tweng na talaga yung round 3, pero sa bandang huling part ng round 3 ni Lil Strokes, nahabol niya para sa akin. Kaya binoto ko si Lil Strokes. Round 1 kay Tweng, 2 and 3 kay Lil Strokes. Round 1 nila, yun yung parang tukukan talaga. Tabla ako sa round 1. Tapos sa round 2, dahil dun sa choke niya si Wilton. Pero solid pa rin yung ginawa niya. Pero binigay ko kay Lil Strokes yung round 2. Tapos sa round 3, gahibla lang lumamang si Lil Strokes. Nakadalawang round si Lil Strokes. Kaya binoto si Lil Strokes. Yo, tinpluman nga pala Lil Strokes versus Tweng. Round 1, binoto ko Lil Strokes. Ang daming punchlines na naglanding. Then sa round 2, epektibo yung ginawa ni Tweng yung about sa BBC, yung PBC na laro. Yung gimmick niya doon, epektibo yung para sa akin. Yung round 3 deciding round, yung naka-pricing ka lang yung down third. Yun yung talagang nag-close out sa battle na to. So, Lil Strokes, props kay Tweng. Binoto ko si Strokes kasi mas consistent siya sa patong rounds niya. Tapos, Tweng kasi medyo may slip up siya. Ang gusto ko sana reviewin yung battle mo, Sak, kaso putya, sabi nila wag ko daw reviewin eh. Tanginan to. Kaya nag-edge ni Strokes yun. Sa third round, may pala si Tweng, may slip up siya second round. Binigay ko yun sa kanya. Pero sa round 1 tsaka round 3, si Strokes kasi lalo na sa third round, maraming dry spots yung round nito. So, pero although malakas naman yung pagkatapos yung malakas yung finishing nito. Mas consistent all throughout si Strokes sa third. Doon nagkatalo. Tsaka medyo malalim yung ni Strokes sa third round. Binigay ko yung Strokes. Yung Strokes, congrats! Yeah. Malalim yung hugot. Ramdam mo na parang totoo yung sinasabi niya. Parang may sama ng loob talaga siya, no? Pero ewan natin kung ano yun. Tanganan nyo kung ano pa man yan. Yun. Salamat sa lahat ng umabot dito dahil pinunod niya ng buo. At yeah. Ano kaya ang sunod ko re-reviewin? Maganda yung mga bagong uploads ng Flip Top ngayon. Kumbaga lahat sila gusto ko talagang reviewin na, pero pinapalipas ko lang muna ng ilang weeks bago ko reviewin. Pipili muna ako ng mga ilan pa na pwede ko reviewin na mas luma ng konti. Yun. Binabati ko mga utol ko sa Uprising. Malapit na ang anniversary. Solid. Alam ko may mga niluluto kayo, may mga pinaplano kayo. Shit. Yeah. So, yun lang. Kung ano pa man ang mga niluluto na Uprising para sa anniversary, sana lahat na nanonood dito, spatan nyo kung ano man yung gagawin para sa Aniv. Ewan ko kung ano yun. Abangan nyo na lang sa page ng Uprising sa Facebook man o sa kahit dito sa YouTube. Alam nyo na yan. Matanda na kayo, pero yeah, para lang alam nyo. 10th Aniv, hindi ako nagkakamali, 10th Aniv yun. Oo, tama. So, yeah, malaking bagay yun para sa amin. Gusto namin i-share sa inyo kung ano pa man yung mga yan. Abangan nyo lang.
Ginoong Rodriguez LP. Lalabas din yan, kung di ako nagkakamali, yung pre-order by the time na this coming week sa tingin ko lalabas na yung pre-order nun. Sinasabi ko na ata na matagal-tagal yun, pero limited copies lang gagawin namin. So wag nyo nang hintayin kung kailan wala bago kayo maghanap. Under Uprising Records, syempre, tsaka Icon Records. So, sobrang proud lang ako sa album na yon. Ano pa ba? Yun lang. More power lagi sa Flip Top. Shoutout kay Tweng tsaka kay Lil Strox. Solid na battle. Yun nga, Uprising. What's up, yo? Lahat ng mga kasama sa Flip Top, saludo lagi sa inyo. Bilib ako sa apoy nyo. Wag sanang wag kayo masunog. Tuloy-tuloy lang. Sobrang solid. Pa ba? Meron pa ba akong dapat sabihin sa inyo? Tingin ko wala na. Okay na yun. Salamat sa lahat. Next week ulit. Yun na. Fuck. Haha. Sige, thank you. Bye-bye. Yeah.